Department of Agriculture humihiling ng mas mataas na taripa at pansamantalang pagtigil sa pag-angkat ng bigas para protektahan ng mga magsasaka. Ito po, no? The Department of Agriculture, hindi na natin babasahin lahat, partner, ha? Ito na Konti lang. Yan, The Department of Agriculture is recommending an increase in tariffs on imported rice and temporary halt to importation to protect local farmers. The cabinet will discuss this urgent matter with the President in India and on the sidelines of his state visit. Ano masasabi niyo, partner? Ito, partner, sa agrikultura talagang maraming tinamaan dito sa partner, mga magsasaka sa Nueva Ecija, partner, no? Kasi May kamag-anak ka ba dyan, partner, sa Nueva meron Ecija? ako, partner, Ayan. yung kapatid ko, partner, Ano yan, palay, partner. personal na experience. Palay, partner, talagang malaki po ang problema nila dito, partner, dahil nga sa ginawa ng gobyernong Marcos, binabarat yung mga palay nila. Tama lang po, partner, para sa akin na dapat taasan na yung taripa para yung mga imported products hindi na basta-basta makakapasok at yung produkto ng mga local farmers makakasabay sa mga imported, partner. Correct. Ang problema nga, ginagawa ni Bongbong ng gobyerno, parang pumapabor pa dito sa mga imported na bigas. Partner, meron po tayong ipi-play na video. Panoorin natin yung video, partner. Tingnan nyo po ito. Biktima po ito ng bagyong Krising. Walang tulong na natanggap sila. Ayan po, partner, yung video na yan, partner. Ayan, yung nagsasalita ayan, ka. Yung palay, partner, na yan, partner, yan ay nabasa nung bagyong Krising. So ngayon ay marami po yung pinapatuyo sa Nueva Ecija, partner. Ibig sabihin, umani na sila, partner. Umani na sila, partner. So ngayon, nung papatuyuin na nila, partner, binagyo man, bagyong Krising. So walang araw, nababasa yung mga palay nila, partner. Mga parang, tingnan mo, ang itim na, partner, parang ang lalabas na yan, partner, darak na. Hindi na yan pwede, partner, makain ng tao. Ewan ko kung kainin nyo ng mga taga-Malacanang. Baka yan yung, yung dog rice na tinatawag. Parang Nueva Ecija, partner. Mas maitim pa yan sa pinakita ko, yung dog rice ba yung tawag? Ang nila, partner, dyan, ang concern nila dyan, ay gusto po nilang may dryer kasi, partner. Kaso ang problema po, mahal yung bayad sa dryer. Correct. Papatuyo doon, mahal, malulugi pa sila. Kaya nagtatyaga sila ngayon na lalabas yung haring araw para matuyo yan at mapagiling. Ang problema, anong magiling dyan? Tumutubo na ngayong iba dyan, partner Grabe. Ito yung patunay na wala pong maayos na programa itong gobyernong Marcos patungkol sa agrikultura. Mantakin mo, partner, marami yan, partner. Grabing kalugian yung partner. Utang, pampuhunan, binhi, lahat bayad ng labor. Ito yung isa sa mga masakit, partner, na dinaranas ng mga magsasaka under Marcos admin. Kaya dapat tong taripang ito, dapat iangat na nila para itong mga local farmers sa Nueva Ecija makapag-compete man sana sa mga imported products, partner. Partner Baymar, may dugtong ka ba dito, partner? Ayan, mga partner, ang dugtong ko dito, hindi lang dyan sa palay na yan. Actually kasi yung palay na yan, dyan po talaga sa Nueva Ecija, parting norte hanggang Isabela, yan po ang tinatawag na basket capital in terms of rice, no? Sila talaga dyan yung pinakasentro kasi nandyan yung malalawak na kapatagan ng ating bansa. So ngayon, ang problema nitong si BBM, parot-parito siya Parot-parito siya kung ano-anong kanya mga sinasabing dapat mga solusyon, pero hindi niya natutumbok ang tunay na solusyon. Bakit kanyo, mga partner? Bakit? Kasi hindi siya nakikipag-usap doon sa mga ordinaryong mga mamamayan kung saan apektado sa mga ganito. Correct. Matatandaan natin, mga partner, kaupo-upo pa lang niyang Pangulo, unan niya nang hinawakan ito bilang DAR or DA Secretary. Correct. Di ba? Department of Agriculture. Oo, unang taon siya. So doon pa lang, alam nyo, bilang dati po kaming nakaano sa pagsasaka, hindi naman ako direktang naging magsasaka, kundi isa rin ako sa naging buy and sell dyan sa tungkol sa mga crops, ang sibuyas. Isa ka pala sa mga nambabarat sa mga magsasaka, partner. Hindi naman, partner, kasi nga kailangan lang din kumita. Middleman. Yun. Alam nyo, nakita ko yan noon, sabi ko, kailangan talaga magkaroon ang programa ng gobyerno. Akala ko noon, itong si BBM, tuloy ko lang muna kay BBM, mga partner, ha? Correct. Sige, tuloy mo, partner. Nung si BBM noon, nang hinawakan niya itong DA, Department of Agriculture,
buong akala ko talaga noon, pupunta na siya, didiktahin niya na mismo kung ano talaga ang consensus doon sa baba. Correct. Huwag siyang makikinig dito sa mga nasa taas, lalo na yung mga oligarch, lalo na yung mga financier na Mga mabubunan. middleman, ganyan. Kasi yung ang gagawin nila niyan, papabor at papabor sa kanila. Although, sa unang malas, akala mo parang mayroon silang malasakit doon sa mga farmers. Pero ang totoo, una nilang mamalasakit yung kanilang pakinabang at kita negosyo nila. Direkta ka doon sa mga tao. Ganito mga partner ha, ang dapat sanang ginawa ni BBM, kasi nahawakan niya ito noong panahon nung first time pa lang niya naging Pangulo, pumunta siya doon pagkatapos, yung crops ng sibuyas, yung mga crops mga partner na every year or isang beses lang sa isang taon, alam mo pag dumating po yung harvest nito, particular sa sibuyas mga partner ha, kasi dito po ako nakakita noon. Tsaka itong mga palay din. Pero yung sibuyas kasi, sa loob ng isang taon, isang beses lang halos yan. Kung mayroon man 2 beses, hindi na, Harvest. naabutan na yan minsan ng pero sa totoo lang, isang beses lang yan. Ngayon, yung sa isang beses na yan, sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, sa Mindoro, dyan nang gagaling ang pinakamaraming supply. At alam nyo ba mga partner, pag dumating po yung magsabay-sabay yung anihan, bultuhan ng mga farmers na ito, bumabaha ng supply. Umaabot po sa 3 piso na lang ang 1 kilo. Nagkakataon pa na yung mga farmers ayaw nang magpabunot kasi ang gagawin na lang nila, magsasabi siya ng mga tao, kunin nyo na yan, bunutin nyo na yan, hati na lang tayo. Ganun na lang mangyayari. Ngayon, paano ang solusyon Bonot dito? harvest ha. Bonot harvest. Magpapabunot kayo na mag-harvest. Ang mangyayari nito, wala nang kita, luging-lugi na po, napakamamahal na mga nito. Anong solusyon dapat nito? Dapat, alam mo naman na every year bumabaha ang supply nito. Storage. Yun. So, storage talaga dapat ibigay. Storage facilities, marami dapat. Halimbawa, Pangasinan. Halimbawa ngayon, 1 tonelada ngayon, 100 tonelada ngayon ang na-harvest na sa Pangasinan. Ganon din sa Nueva Ecija, ganon din sa Mindoro. Maglagay ka ngayon ng storage na sapat doon sa mga existing Mga na-harvest. Correct ka dyan, Yun, partner. ang problema, hindi ito tinugunan ni BBM. At Anong ginawa niya nung DA secretary siya? Nagsigbot na lang ako. yun nga eh. Yun nga yung problema Sayang, natin. ayun. Sayang. Kaya dito pa lang mga partner, makita na natin talaga, kahit anong sigaw natin, ngak-ngak tayo ng ngak dito, walang mangyayari kasi mismo yung Pangulo, failure na siya sa una niyang panunungkulan bilang DA. Ayan. Yun nga partner yun talaga yung nakakasama ng loob. Kasi naalala ko yan, Sibuyas siya kasi BBM. Talagang DA siya nung nagkaroon tayo ng problema sa Sibuyas. Naging ginto. Talagang hindi mo maintindihan kung saan mo iko-connecta no? Doon pa lang. Kasi noon talaga bilib na bilib tayo, no? Ganda partner sila ni Ako di talaga ako bumilib ni BP dyan. Sara. Hindi, alam mo naman ako, Duterte talagang si BP Sara sinuportahan natin. Tsaka lahat ng Duterte, lahat ng magkakapatid talaga. Kaya sama ng loob eh. Sama ng loob parang talaga. heart attack ka, no? Masama talaga loob kasi wala kang wala ka ibang hindi ka nagduda. Oo. Ayun Dumiretso. lang. Partner, dagdag lang ako dyan, partner. Yung video po na pinalabas natin dun sa palay ay binigay po yan ng concerned citizen sa Birada Grabe. Aguila. At meron din po ngayong video, yan po, concerned citizen po yan, pinadala po sa Birada Aguila. Ito naman po, meron ding video, may kaugnayan pa rin po sa agrikultura. Ito naman ay nanggagaling sa Zamboanga, Sibugay. Ang concern nila dito ay yung farm to market road. Ayan po, partner, kasi nga, itong Zamboanga, Sibugay, nahirapan po sila dyan yung kanilang mga kalakal, agricultural product, gaya ng guma, rubber tree, kopra. Yun po yung mga produkto nila dyan sa Zamboanga, Sibugay. Subalit po yung kalsada na yan, partner, hindi magawa-gawa, partner, at hindi po inisip ng DPWH yan. Ito dapat din yung asikasuhin ng Department of Agriculture, yung farm to market road, na dapat mayroong magandang daanan, kalsada, papunta po sa mga sakahan kung saan doon po ay hinaharvest na transport ang produkto ng mga Pilipino. Ito, partner, malaking problema rin po ito, partner. Kita Ang mo tanong naman, dito, no? partner, may mangyayari pa ba kaya yan? Malamang sa administrasyong ito malabo na Malabo na, partner. Alam mo, partner, Mga partner, sige. dinalaw tayo ni Sir Admar Bilando dito sa ating shoutout sa'yo, sir. Ay, nasa comment section? Oo. Partner Padong. Alam nyo mga partner, no?
yun talaga yung nakakapanghinayang yung 6 na taon. Correct. Yung nabitin tayo kay Tatay Digong, talaga bitin na bitin kami. Correct. Aha. Malamang kayo din, bitin na bitin din kayo. Correct. Tapos eto lang yung pumalit, akala natin continuation, bigong-bigo. Partner, Bersamin at 2 pang kalihim, tagapangasiwa ng Pilipinas habang nasa India si Marcos Jr. Nabitin ako ng partner sa'yo. Ha? Sige, tuloy na partner. Itinilaga. Kala mo may iba pa. Ganun lang yun. Itinilaga si Executive Secretary Lucas Bersamin kasama ang 2 cabinet members bilang tagapangasiwa ng pamahalaan habang nasa state visit sa India si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Bersamin, kasama niya magiging caretakers sina Department of Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III at Department of Education Secretary Sani Angara. Ayon sa Department of Foreign Affairs, layo ng pagbisita ni Marcos Jr. sa India na palalimin ang kooperasyon sa depensa, maritime security, kalakalan, agham, teknolohiya at kultura. Magkakaroon din ng meet and greet ang Pangulo kasama ang Filipino community sa New Delhi. Pagkatapos nito, tutungo ang delegasyon sa Bangalore para sa business meeting. Ngayong araw, August 4, ang tungo ni Marcos Jr. sa India at inaasahan itong babalik sa bansa sa Biyernes, August 8. Mga partner, biyahe na naman. Kailan balik, partner? August 8. Huwag na sanang bumalik. Partner, saan pupunta? India. India. Naku, Ano kaya gagawin? Delikado dyan, dyan, partner. Sa India, partner. Bakit, partner? 5-6 dyan eh. Sandali, partner. Kung dyan siya mautang, nako, mababaw na talaga siya dyan. Hindi na siya makakalis. Partner ha, meron akong hinahanap. Bakit wala? Usually kasama dito si si Boeing. Boying, no. Bakit kaya? Baka kasama, partner. Hindi kasama sa Sa itinalagang itinalagang caretaker. Caretaker. Alam ka, partner, nagtataka ako, bakit laging kasama sa caretaker yung SADAR? No? Ano bang tungkulin niya sa Pilipinas? Department of... Diba? Baka kung sino na lang maituro. Ngayon lang, partner, sa totoo lang, nagtataka ako, bakit itong SADAR, At secretary... bakit tatlo-tatlo? Bakit partner? tatlo-tatlo? Bakit ito ang tinuto nga... Lagi bang kasama yan sa DAR? Laging kasama, partner yan. Hindi yan nawawala yan. Parang siya yung parang basketball pa. Siya po yung star player dyan. Oo. Every time si Pangulong BBM aalis, may star player dyan, partner. Hindi, Yan. 6 man. Yun siya lagi yung pansab. Yan yung pagsab. Hindi pwedeng mawala to. Matatalo tayo. Meron yata silang negosyo. Bakit kaya mga partner hindi na lang si BP Inday, Kasi alam na natin. Alam na ikaw natin naman. yan. Alam mo na yun. Noon si BP Inday. Si Vice President Inday Sara. Bakit ngayon ayaw na nila? Ikaw naman para namang wala kang kaalam-alam. Wala akong alam, partner eh. Hindi, pag si Inday Sara ngayon, gawin caretaker, wala nang balikan si Bongbong. Partner, Okay, partner. mga PDLs, person deprived of liberty, maaari na mag-aral sa online courses na inaalok ng UP. Nilagdaan ng Bureau of Corrections at ng Universidad ng Pilipinas ang 2 makasaysayang kasunduan na naglalayong palawakin ang access sa edukasyon para sa persons deprived of liberty o PDLs. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang Bucor, UP Open University at UP Alumni Association o UPAA ng mga oportunidad sa PDLs at kawani ng Bucor na makapag-aral ng mga online course at mga programang pangkaunlaran sa trabaho. Kabilang narito ang mga technical at vocational na kurso na layuning mapataas ang kanilang kakayahang makahanap ng trabaho at umunlad sa propesyon. Partikular na tutulong ang UPAA sa mga PDL sa buong proseso ng pag-aaral. Pakikipag-ugnayan para sa partisipasyon sa mga kurso at pagbibigay ng tulong sa paghanap ng trabaho para sa mga magtatapos at malapit ng makalaya. Partner, ano masasabi nyo riyan? Sa akin, Pwedeng makatapos ng koleyo ang mga PDLs. Person Deprived of liberty. Ayan, hindi Para na sila pwedeng tawagin preso. preso, Kasi Kaya mga convict. hindi na. bawal na daw 'yan eh. Namamaliit ang kanilang pagkatao. Sa akin, partner, walang problema diyan eh. Mas maganda po 'yan para paglaya nila
at least kahit papano meron silang papasukang trabaho or pagkakitaan kasi ang mahirap din kasi partner, merong iba dyan, lumaya na, di ba? Paglaya partner, pag labas, wala silang mahanap na trabaho. Ngayon, ang ginagawa, magnakaw na naman, gumawa na naman ng kasamaan. Kasi yun lang ang tumatanggap sa kanila, yun lang yung mga kanilang dating kasama. Trabaho nila, babalik na naman. Or yung nagbibinta ng illegal na droga, yun na lang gagawin, partner. So, babalik na naman sa kulungan. Magandang programa ito para sa akin, partner, na dapat magkaroon ng online class, partner, parang gano'n. Online, Oo. Walang problema dyan, pero UP daw? UP. Huwag nyo lang rekrutin papuntang kabundukan. Ayan. Yari kayo dyan. Pagka ginutom niya sa bundok. Oo, yari kayo dyan. Huwag lang rekrutin papuntang kabundukan, ha, mga taga-UP, ha. Ito. Partner Bemar. Bemar. Ako, okay naman ako dyan. Oo. May problema lang ako nakikita rito. Oo. Kasi alam naman natin ang record nitong UP. Baka mamaya, Kaya nga. okay na ang kanilang nakabalik na sila, nakapag-aral na sila. Aha. Paglabas nila, kumunga UP, sanay naman tayo sa UP. Karamihan po dyan, mga aktivista. Baka mamaya, Kasama sa rally. Actually, hindi naman, no? Akala lang natin kasi sikat sa mga rally, pero Yung mga hindi naman. taga-UP. Marami talagang mga taga-UP rin. Yung sila yung mga tagapagpatakbo ng mga sa Pilipinas. Aha. Partner, hindi lang Correct. sila mga aktivista lang. Correct. Oo. Tuloy Kaya mo, lang, partner. Pero karamihan. Hindi ako mas marami kasi sa PUP. Ay, POP. POP. Yun nga kasi mayroon na tayong trend diyan nakikita na natin kung saan nanggagaling kasi itong mga aktivista na talaga naman napakarampant nila, nang bubugbo pa ng mga pulis Aha. So balik uli yan mamaya doon. Aral na naman sila sa UP. Yung iba daw partner, lumaya, naging mayor pa. Kirwin! Mayor na sa kulungan, paglabas, Mayor din. naman. Mga partner ako, bitin ako dun sa programa, no? Kasi yun nga, paano pag lumabas sila kahit nakapag-aral? Kaya nga. Ibig sabihin, dapat may sasalo din. May sasalong No? Ito yung mga ahinsya. graduate. Ahinsya ng gobyerno. Ito yan, dito sila magtatrabaho. Correct. At saka isa pa, dagdag ko na rin, pwede siguro yung mga nag-aaral, mapapabilis yung kanilang paglaya. correct. Ibig sabihin kung 1-year course yung kinuha mo, mababawasan ka ng 5 taon na yung sentensya. Sentensya. Di ba ang ganda nun? Kahit ayaw mo, sige, pasok ako dyan. Nag-aaral ako. Aral ako. Huwag lang turuan mang-hack, partner. Wag Huwag lang yung... At siguro naman, hindi naman sila mga hack dyan, partner. Baka maturuan sa IT. Partner, okay lang di ba? ba? Linawin ko lang yung ko. Yung sarili ko lang dito. Huwag nang linawin niya! Hindi natin natin yan. Hindi, kasi baka mamaya, sabihin nila, parang lahat na lang kinukontra natin. Ako, sa ngayon ako dito, maganda itong nito. Kaya lang, syempre, mayroon pa rin reservation or koy daw pa rin ako sa isip ko. Dahil nga sa, alam nyo naman ang UP, lagi po yan nasasangkot doon sa mga taong Correct. kalaban lagi, lumalaban sa gobyerno. Itong mga nagrarally, mga aktivista. Yun lang naman. Pero karamihan partner ng mga nasa gobyerno, taga-UP. Taga-UP, Yan. oo.